Hi, hello po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw po. Nagbabalik pong muli ang Eric's Vlog. At ngayong araw po na ito ay pag-usapan po natin ang nangyari pong air collision tragedy o ang banggaan sa Himpapawid po malapit po sa Reagan Washington National Airport doon po sa Washington DC sa Amerika, na kung saan po ay nagbanggaan po ang Black Hawk ng militar po dyan sa Amerika at ang jetliner passenger po ng American Airlines bago po maglanding sana ang nasabing American Airlines. Nagbabalik pong muli ang Eric's Vlog at ito po yung larawan po na kung saan ay makikita natin yung nagkalasog-lasog ho na katawan ng eroplano na bumagsak sa Potomac River po malapit po sa Reagan Washington National Airport. So dito po ay pinuntahan agad to ng mga rescuer upang sagipin ang mga pasaherong laman po ng eroplanong ito at ayon po sa presidente na si Donald Trump ay wala pong survivors dito po sa naganap na trahedyang ito. Ang American Eagle Flight number 5342 po ng American Airlines ay umalis po sa Kansas noong alas 5:18 ng hapon at expected po na ito ay bababa o maglalanding sa Reagan Washington National Airport alas 9:03 po ng gabi. So yun po ang scheduled departure and arrival po ng eroplano po na babiyahe patungo pong Washington DC. So ito po ang kanyang schedule. Subalit habang lumalapit pala itong jetliner passenger po ng American Airlines ay meron palang Black Hawk helicopter ang patungo sa kanyang direksyon bago po maglanding. At ayon po sa balita ay nasa mahigit 730 meters na lang po ang layo bago po bumaba ang jetliner po na American Airlines. So yan po ang layo niya nung nagkaroon po ng salpukan itong helicopter po at ito pong American Airlines. Kung pag-uusapan naman po yung taas ng eroplano po mula po dun sa kalupaan o dun po sa tapat ng Potomac River ay lumalabas po na nasa 400 feet o katumbas po ng 121.9 meter or 48th story po na building yung taas po o pagitan po ng ibabaw ng ilog ng Potomac River doon po sa posisyon ng eroplano. Makikita po sa larawan na ito yung Reagan Washington National Airport. Yun pong pinaka-runway niya. Ayun po, nakatutok po yung aeroplano para ready pong maglanding. Subalit, sa kanya po palang dadaanan ay meron palang panganib o tragedy na mangyayari dahil yun pong helicopter ay bumangga po sa aeroplano. Nagkaroon po ng communication ng air traffic controller po at ang mga parating po na eroplano at helicopter. Subalit huli na po ang lahat at nagbanggaan po ang eroplano at ang helicopter po sa kalagitnaan po ng Potomac River
Kaya nangyari po ang isang air collision tragedy noong January 29, 2025 po. Ayon po sa balita, nagkaroon po ng communication ng air traffic controller at ang helicopter at tinanong ang helicopter kung may nakikita siyang eroplano sa kanyang lugar at ito'y sumagot na meron. Subalit ayon sa balita ay maaring nagkamali ang helicopter dahil meron pong papaalis na eroplano doon po sa Reagan, Washington National Airport. Yun pong nasa larawan na yan yung second plane. Subalit yung paparating ay mukhang hindi natukoy kaya nagkaroon ng kalituhan o miscommunication doon po sa pagkakataon na yan. Ito naman po yung larawan nung nagre-rescue po yung mga rescuers dun po sa pinagbagsakan ng eroplano at makikita nyo po dyan sa larawan na yan ay nagyeyelo po yung Potomac River kaya ang sabi sa balita ay nahihirapan po yung mga rescuer at bukod pa po dyan sa mga yelo po na nandun sa river ay napakalakas din daw po ng hangin. Ito naman po yung mga larawan po ng mga nakasakay po sa jetliner na American Airlines na kung saan po ay 60 po ang laman o ang pasahero at 4 po yung crew. Kaya 64 po yun. At yun naman pong nasa helicopter ay 3. So ang namatay po sa lahat ng tragedy po na yan ay umabot po sa 67 na katao. Ayon po sa balita, may isang piloto daw po na pasahero yung airlines po na bumagsak na kung saan po itong piloto na to ay naka-schedule po na magpakasal at meron din pong isang abogado na kung saan ho ay umuwi siya upang i-celebrate ho ang kanyang kaarawan at meron din daw pong mga dalawang national o Chinese national po na pasahero yung eroplano po na bumagsak at kasama rin po sa namatay dyan po sa trahedya na yan dyan po sa Washington DC. Bukod po doon sa aking nabanggit ay meron din daw na pasahero ang eroplanong ito ng mga teenage group na mga skaters na kung saan ay nagpunta sila ng Estonia para sa isang competition at kasama po nila ang kanilang magulang sa pagpunta doon po sa nasabing competition na yon. So isa po itong pamilya na ito kung saan ay kasama nila ang kanilang mga anak. Meron din pong ulat na meron pong magkakaibigan na kung saan ho ay nagpunta sila sa Kansas upang magkaroon ng duck hunting trip. Subalit ang 7 po na kasama doon sa grupo na yan ay sumakay po ng eroplano at namatay po yung 7 na yan. Subalit yung 3 po ay nakaligtas dahil sila po ay nag-drive po pauwi kasama po ang kanilang mga aso at yun pong mga ibon. Yun po yung binanggit doon sa balita po. At ang isang balita po na kumalat po sa ating bansa po ay ito pong tragedy po pala na ito ay may nakasama po palang isang official po ng PNP. Siya po ang hepe ng supply division po sa PNP na siya pala po ay kasama doon po sa eroplano na bumagsak
at hindi na rin po siya nakaligtas. Ang pangalan po niya ay si Police Colonel Pergentino Malabed Jr. So siya po ay may official trip pala na pinuntahan ho sa bansang India noong January 22, at noong January 27 ho ay pumunta siya sa Amerika. At meron pong isang video po na kung saan ay meron pong video itong si Police Colonel Pergentino Malabid Jr. nung siya po ay aalis na o nagtungo po siya ng airport, na kung saan po ay yung kanyang anak po ay kasama at ang kanyang asawa, at meron pong video na kung saan ay yun pong kanyang anak na babae ay iyak po ng iyak, at tinatawag po niya ang kanyang papa. Ito nga pong si Police Colonel Malabid Jr. ay talaga pong napakalakas ng iyak at talagang ayaw niyang umalis ang kanyang papa doon po sa video na aking napanood, at talaga naman pong iyak po ng iyak yung kanyang anak. Gaya po ng aking nabanggit, ang pag-alis po ni Police Colonel Pergentino Malabid Jr. ay isang official trip po na siya ay pumunta sa bansang India upang inspeksyonin po yung mga armored vest na mahigit 2,000 po yung bilang na yon, 2,675 po na intention pong bilihin ng PNP. So siya po ay nagtungo doon at personal niyang pinuntahan po ito. At ayan po, makikita natin sa larawan yung mga armored vest po na kanyang ininspeksyon doon po sa bansang India. At ang nangyari po pala dyan nung siya ay nagpunta sa India ay siya umalis po ng India noong January 27 upang tumungo sa Amerika upang dalhin po yung 5 sample po ng vest upang magkaroon po ng final testing. Ang nasabi pong eroplano na bumagsak sa Potomac River ay umalis po ng 5:18 p.m. sa Kansas po, sa kanilang national airport doon, at ang expected arrival ay 9:03 p.m. sa Reagan Washington National Airport. Subalit noong 8:48 p.m. ay nangyari po ang di inaasahan na trahedya. 15 minutos na lang po at bababa na sana ang nasabing eroplano. Makikita naman po sa larawan na yan si Acting PNP Chief Randolph Tuano na kinukumpirma niya na kasama po sa bumagsak na eroplano itong si Police Colonel Pergentino Malabid Jr. doon po sa isang panayam sa kanya. So itong si Police Colonel Pergentino Malabid Jr., Chief of the PNP Supply and Management Division po ng PNP, ay hindi na po nakabalik dahil nga po sa trahedyang yan sa nangyari po sa Washington DC, na kung saan po siya ay lulan ng American Eagle Flight 5342 po. Ayon po sa mga eksperto, napakahalaga po ng communication ng lahat po ng sasakyang panghimpapawid doon po sa pag-communicate nila sa mga air traffic controller po upang masiguro po ang kanilang maayos na paglipad at paglapag po sa mga airport. At konting pagkakamali at kalituhan ay magdudulot ng trahedya o di inaasahang pangyayari po.
So, ganyan po ang nangyari dyan po sa Washington, D.C., malapit po sa Reagan Washington National Airport na tila merong kalituhan sa nangyari kaya nauwi po sa trahedya ang banggaan po na yan. Patuloy pa rin pong nire-recover ang mga katawan po ng mga namatay po dyan sa trahedya na yan. At yung tungkol naman po sa labi po ni Police Colonel Pergentino Malabid Jr. ay patuloy pa rin pong ina-identify at ang pagkakaalam natin yung pamilya niya ay pupunta sa Amerika upang tukuyin yung katawan ni Police Colonel Pergentino Malabid Jr. Ang pinangyarihan po ng air collision tragedy na ito ay malapit po sa Pentagon at sa Kapitolyo po ng Amerika na kung saan nandun po ang White House. So hanggang dito na lang po muna ang ating vlog at sa lahat po ng nag-subscribe, salamat po sa inyong patuloy na panunood sa aking mga video. Maraming salamat po and lagi po tayong mag-iingat saan man po tayo pumunta o magtungo. Salamat po sa panunood.